Ako si Maria at ito ang aking kwento. Habang sinasabi yun ni Fernan, tumitingin ito sa kanya ng may pagsisisi sa mga mata, habang ito ay puno ng sinseridad. "Look at the road, Fernan. Ayokong mamatay tayo dahil sa paninitig mo." Aniya nang mapansin ang paninitig nito sa kanya. Rinig niya ang mahinang pagtawa nito. Nang makarating sa hotel, tumigil na rin ang malakas na ulan. Kaya naman hindi niya kailangan ng payong. "Thank you sa paghatid sa akin dito." Aniya bago nagmamadaling bumaba. While booking a room for her, rinig niya ang pagsinghap ng mga babae habang nakatingin sa likuran niya. Nang lumingon siya ay bumunggo ang mukha niya sa dibdib ni Fernan. Huwag niyang sabihin na balak siya nitong sundan. "Don't look at me like that, Harleen. Sige ka, baka isipin nila na magkasama tayong dalawa." Mahinang sabi ni Fernan na tanging sila lamang nakakarinig. Pinamulahan siya ng muka bago nakatrap na tinalikuran nito. Napansin niya na ang halos ng babae ay namumulang pisngi at kilig na nakatingin dito ngayon. Kahit saan talaga ito magpunta ay hindi maiwasan ang ganitong eksena. Sa bagay, gwapo naman kasi talaga si Fernan. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi. "This way, Miss Salvacion." Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan siya ng isang staff para ihatid sa room number niya. Nang makaalis si Harleen, saka lamang nagtanong si Fernan sa receptionist. "I would like to reserve all available rooms in this hotel." "Sir?" "I said, I will book all the vacant rooms in this hotel." Napaawang ang labi ng lahat ng naroon. Alam nila kung gaano kayaman ang isang Crawford, kaya naman hindi kataka-taka na nag-book ito ng napakaraming kwarto. Dahil kung tutuusin, kaya nitong bilhin ang buong gusali. Ang nakapagtataka, pinili nito ang hotel na ito sa kabila ng maraming hotel na pag-aari nito. "Right away, Mr. Crawford." Agad na tugon ng receptionist sa binata. Tumingin si Harleen sa cellphone niya. Kanina pa ito walang tigil sa pagtunog, kaya naman sinagot na niya ang tawag. "Kaz! Where are you? Alam mo kanina pa nag-aalala si Lolo sa'yo? My God! Kanina pa kami naghihintay sa'yo." Inilayo niya ang cellphone sa tenga niya, pakiramdam niya ay mabibingi siya sa malakas na boses ni Lucy. "May pinuntahan lang ako. Don't worry, tatawagan ko si Lolo at sasabihin na huwag siyang mag-alala." Natigilan si Lucy sandali. "Ayos ka lang ba?" Ha? Tumikhim siya. "Mukha ba kung hindi okay para sa'yo?" "Oo, feeling ko kasi ang lungkot mo ngayon. Ewan ko lang pero feeling ko hindi ka okay." Sa ibang pagkakataon, baka ikutan niya ito ng mata. Ngunit ngayon ay hindi niya mapigilan na mapangiti sa sinabi nito. "Bakit kung umasta ka, parang totoo nag-aalala ka ha?" "Ako nag-aalala? Of course not. Bakit naman ako mag-aalala?" "I saw Almaro kissing someone." "What?" Hindi makapaniwalang bulalas nito. "No way! Mahal na mahal ka niya. Kaya paano niya nagawa yun sa'yo? Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang." Nang hindi sumagot si Harleen ay bumuntong hininga si Lucy. "I'm sorry. Hindi ko lang kasi inaakala na magagawa ni Almaro yun sa'yo. Nakita ko kasi kung gaano kanya kamahal eh. Gusto mo bang puntahan kita dyan? May alam akong paraan para gumaan ang pakiramdam mo." "Wag na. Hindi na kailangan. Baka mamaya masira pa ang buhay ko dahil sa'yo eh. Alam ko naman na yayayain mo lang ako uminom." Ano? Hindi ako lasinggera no? Saka tumigil na ako sa pag-inom ng alak lately. Ang sama mo talaga. Ikaw na nga tong inaalala at gustong tulungan? Palalabasin mo pa akong masama? Bahala ka nga sa buhay mo." Galit na galit siya noon kay Lucy dahil masama ang ugali ito at brat pa. Pero itong nakaraan, napansin niya na hindi naman pala ito ganun kasama, katulad ng iniisip niya noon. Nanlaki ang mata ni Lucy nang mabasa ang text ni Harleen sa kanya. No way! Umupo siya at binasang mabuti ang text nito. Tinext nga nito kung saang hotel ito ngayon. "Saan ka pupunta, Lucy? Gabi na." Napahawak siya sa dibdib nang biglang lumitaw ang kanyang ina sa harapan niya. Tiningnan nito ang kabuuan niya. "Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, saan ka pupunta? Don't tell me na may balak kang lumabas na naman at mag-inom kasamang mga kaibigan mo." Hilaw siyang natawa. Pinagpawisan siya sa sobrang kaba. "Mami naman, mukha ba akong iinom sa outfit kong ganito?" Pinasadahan ito ng tingin ang suot niya.
Sinadya niya na magsuot ng fitted na t-shirt at pantalon para hindi ito maghinala sa kanya. Si Margot kasi, Mami. May problema siya kaya pupuntahan ko siya. Don't worry, wala kaming balak uminom. Saka you know me right, hindi ako iinom ng ganito lang suot. Pinakatitigan ni Agnes ang anak. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabing, "Alright, go ahead." Siya nga pala. Alam mo na ba kung nasan si Harleen? Si Harleen? Hindi eh. Paano ko malalaman eh? Hindi naman kami close na babaeng yon. Sige na, Mami. Kailangan ko nang umalis kasi naghihintay na sa akin si Margot. Bye! Pagkatapos humalik sa ina, ay nagmamadali si Lucy na umalis. Nang makalayo, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. My God! Ano ba tong ginagawa ko? Nagsinungaling siya sa mami niya dahil kay Harleen. Kilala niya kasi ang mami niya eh. Baka kung ano pang maisip nito kapag nalaman aayain niya na uminom ito. Sundan niyo si Lucy. Gusto kong i-report niyo sa akin kung saan siya pupunta at kung sino ang kasama niya. Utos ni Agnes sa inupahan na sundan ng anak. Ano? Bakit naman ako sasama sa inyong dalawa? Saka, hindi ba galit ka sa kanya dahil inagaw niya si Almaro sa'yo? Don't tell me na may plano kang hindi maganda kay Harleen. Inikutan ni Lucy ng mata si Margot. Mukha ba kung may planong masama? Tanong niya na ikinatikwas ng kilay nito. Hoy Lucy, kaibigan kita, kaya alam ko ang likaw ng bituka mo. Sasama ka ba o hindi? Kung ayaw mo di wag, sige na, aalis na ako. Baka kasi kung anong maisip ng babae yun dahil broken-hearted siya ngayon. Bye! Habang papalayo si Lucy, hindi naman makapaniwala si Margot. Akala niya guni-guni lang niya ang nakikita niyang pagbabago ng kaibigan niya nitong nakalipas na 5 taon. Pero mukhang hindi pala. Sabi ko na nga ba aayain mo lang ako mag-inom eh. Anong gusto mo? Magstay tayo dito at magmuni-muni kung paano nagawa sa'yo ni Almaro yon? Hello? Kapag may problema ka, hindi masama na paminsan-minsan na uminom ng alak. Saka nagiinom ka naman dati eh. Anong inarte-arte mo dyan? Hinagis ni Lucy sa ibabaw ng kama ang bag na dala niya. Oh, dala ko ng lahat ng pinadala mo. Magbihis ka na. Magbibihis na rin ako. Mag-inom tayo hanggang sa makalimutan mo ang ginawa sa'yo ng lokong yon. Napangiwi siya na makita kung anong klase ng damit ang dala ni Lucy para sa kanya. Buwisit talagang babaeng to. Ang sabi niya dress. Hindi sexy red tube and maong skirt. Saka hindi naman niya damit ang mga to. Mukhang bagong bili ito ng pinsa niya. Mas mukha silang maglalande kaysa ang inom lang dahil sa dinala nito. Pero kaysa ang manisip pa, sinuot na lang niya. Basa din kasi siya kaya wala siyang choice kundi suotin ito. Hindi naman talaga siya mahilig uminom. Umiinuman siya, yun ay kung may okasyon. Pero tama si Lucy. Wala naman masama na uminom paminsan-minsan. Pagkatapos niya magbihis, ay lumabas na siya ng kwarto. Naabutan niya si Lucy na naglalagay ng makeup sa muka. Nang makita siya nito, hinagis nito sa kanya ang pouch na hawak. Mag-makeup ka. Dapat maganda ka after ng breakup para magsisi ang Almaro na yon. Teka, bakit ganyan ka makatingin? Tanong nito nang mapansin ang titig niya. Masaya ka ba na naghiwalay kami? Natigilan ito sa tanong niya. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Ang totoo, Harleen, hindi ko rin alam. Inaamin ko na gustong-gusto ko talaga si Almaro. Hindi lang gusto. Mahal ko nga siya eh. Pero lately, napapansin ko na hindi ko na siya iniisip. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi na ako nagagalit kapag iniisip ko mapupunta siya sa iba. Basta, hindi mo na ako kaagaw sa kanya at wala na akong balak agawin siya, lalo na ngayon na nagloko siya sa'yo. Mabuti pa, bilisan mo na mag-makeup dyan para makaalis na tayo. Pagkatapos maglagay ng makeup at lipstick ay lumabas na sila. Noon, kapag nagsusuot siya ng ganito ay nahihiya siya. Pero ngayon ay may kumpiyansa na siya sa anumang style na sinusuot niya. Hindi na kasi siya bata. She's 25 at maganda ang katawan niya. Wala siyang dapat ikahiya, lalo na't marami ang nagsasabi na maganda talaga siya. Pagdating nila sa bar, ang maingay na mga tugtugin at maingay na kapaligiran ang unang sumalubong sa kanila. Napatakip siya ng ilong dahil ang tapang ng amoy ng sigarilyo. May idea naman siya kung ano ang itsura ng isang bar. Pero dahil hindi pa siya nakakapunta sa ganito, hindi niya maiwasan na mahilo sa dami ng tao. Sanay kasi siya noon na kapag may inom sila ng mga kasamahan niya sa trabaho, ay nag-aarkila ng karaoke bar ang dati niyang amo na si Conrad para sa kanila. Sa ibang bansa naman, hindi siya lumalabas para uminom. Mas tumuto kasi siya sa pag-aaral. Lucy, doon tayo sa dulo. Ayoko dito. Aniya na makita na nasa gitna sana balak nito na pumwesto sila. Ano ka ba? Nandito na tayo para magsaya at mag-inom.
Hindi magmukmok. Hinila siya nito sa kamay. Huwag kang mag-alala. Witch ako pero hindi naman kita pababayaan kapag binastos ka na. Magiinom lang tayo at magsasayaw para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ni Lucy hinintay na tumanggi pa si Harleen. Dinala siya nito sa pinakagitna, malapit sa dance floor at agad na umorder ng alak para sa kanilang dalawa. Tonight is our cuz. Mag-enjoy ka lang ngayon hanggang sa makalimutan mong sakit. Here. Nilagay nito ng alak ang baso niya. Shot na! Makalimutan ng sakit? Humawak siya sa dibdib. Though nasasaktan siya, pero ibang sakit ang nararamdaman niya. Hindi yun sakit na kuha sa pagmamahal, kundi sakit dahil sinira ni Almaro ang tiwala niya at ng lolo niya. Alam ng binata ang pinagdaanan niya noon kay Fernan. Nangako ito sa kanya na hindi siya sasaktan, pero anong ginawa nito? Sinira nito ang tiwala niya. Paano kapag nalaman ito ni lolo? Tiyak na maging ito ay magagalit. Nilagok niya ang laman ng basong hawak niya. Saka na siguro muna niya iisipin ang nangyari kanina. Mag-e-enjoy muna siya at iinom ngayong gabi para makalimutan ang ginawa ni Almaro sa kanya. Sir, umalis siya kasama ang pinsan niyang si Lucy. What? Salubong ang kilay na tanong ni Fernan pagkatapos ilapag ang mga pinamili niya. Anong oras? Kanina pa ba? Yes sir. Nang umalis kayo kanina ay dumating si Ma'am Lucy at magkasama silang umalis. Huwag kayong mag-alala dahil inutusan ko sila Romulo na sundan sila. Nang tumunog ang cellphone ni Raul, ay inabot niya ito sa binata. What? Halos maglabasan ng ugat sa leeg ni Fernan nang marinig ang sinabi nito. Stay there. Huwag niyong hayaan na mawala siya sa paningin niyong lahat. Nagmamadaling lumabas si Fernan. Umalis siya para bumili ng mga kailangan ni Harleen. Basa ito at kailangan ng palet, kaya bumili siya. Hindi niya ito inutos sa mga tauhan niya dahil personal na gamit ito ng dalaga. At hindi niya gusto na mahahawakan ito ng kahit sino. Kaya naman siya mismo ang bumili nito. Shit! Malakas na hinampas niya ang manibela nang maalalang sinabi ng tauhan niya. She's drunk and dancing with a random guy in a bar. Umiikot na ang lahat ng nasa paligid ni Harleen pero hindi hadlang iyon para magsayaw siya kasama si Lucy at ang iba pa dito sa dance floor. Kung alam lang niya na masaya pala ang ganito, noon pa sana ay nagpunta na siya sa mga ganitong lugar. Malakas na tinapik ni Lucy ang kamay ng lalaki na magtangka na humawak sa pinsan niyang si Harleen. Hands off! Gusto lang namin sumayaw para mag-enjoy, kaya ilayo mo yung kamay mo kung ayaw mong kagating ko yan. My God! Hindi na niya mabilang kung ilang lalaki ang tinaboy niya palayo kay Harleen. Daig pa niya ang yaya bodyguard sa lagay na niyang ito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Austin. Teka, anong ginagawa ng lalaking yun dito? Napaawang ang labi niya nang makita na ang suot nito ay katulad ng ibang mga waiter. Dito siya nagtatrabaho? Teka, nasa na si Harleen? Nanlaki ang mata niya nang hindi na makita ang pinsan niya sa dance floor. Samantala, galit na hinampas ni Harleen ang kamay ni Almaro na nakahawak sa kanya. Bitiwan mo nga ako? Ano ba? I said, let me go. Harleen, please, umuwi ka na. Lasing ka na. Ano bang pakialam mo? Bumugay ito ng hangin. Alam ko masama ang loob mo, pero ginagawa ko lang yun dahil... Pwede ba? Huwag mo kong paikutin. Ginawa mo yun kasi cheater ka. Manluloko ka rin katulad ng iba. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ka namin ni Lolo. Akala ko talaga iba ka, pero hindi pala. Puno ng hinanakit na sumbat niya. Ihatid na kita, kaya tara na. Napasinghap siya nang bigla itong tumumba. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nakita na lamang niya na nagbuno sina Fernan at Almaro. Imbis awatin, walang nangialam sa mga naroon. Kahit ang bouncer pa ng bar, lalo na't nakilala ng mga ito ang dalawa. Nahihilo man, nagawa niyang lumapit sa mga ito. Nanigas ang katawan ni Fernan nang maramdaman ang yakap ni Harleen sa bewang niya. Fernan, nahihilo na ako. Umuwi na tayo. Shit! Marahas siyang napalunok ng laway nang maramdaman ang malambot na katawan nito na nakadikit sa kanya. Ngunit agad na bumagsik ang kanyang muka nang tumayo si Almaro at subukan na lumapit sa dalaga. Get off, gago! Siguro nga gago ko nun dahil sinaktan ko siya. Pero mas gago ka dahil pinaramdam mo sa kanya ang sakit na naranasan niya noon kahit alam mo kung anong pinagdaanan niya sa akin noon. Gago ako noon, Almaro, pero bulag pa ako noon. Yun ang kaibahan nating dalawa. Hindi ka bulag, pero pinili mong saktan siya at sayangin ang chance na meron ka. Itong tatandaan mo, hinding-hindi ako bibitaw, lalo na ngayon. Hinding-hindi ko ipapaubaya si Harleen sa'yo, kahit makalaban ko pa kayo ng lolo niya. Shit! Mura ni Almaro nang makaalis na sila Fernan.
Malakas na sinipa niya ang gulong ng kanyang sasakyan. Wala siyang pagsisisi, ngunit ang sakit naroon at parang dinudurog ang kanyang dibdib. Kailangan niya itong gawin nang sa ganon ay hindi na mahirapan pa si Harleen. Lalong umikot ang paningin niya nang maramdaman ang pag-angat ng katawan niya sa ere, kaya pumikit siya. Nahihilo siya at nasusuka. Gusto niyang sabihin sa taong may buhat sa kanya na ibaba siya, pero wala siyang lakas. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Akala niya si Almaro ang may buhat sa kanya, pero si Fernan pala. Nang magbaba ito ng tingin, nagkasalubong ang kanilang mata. Kahit pahapyaw lamang ang pagdama ng liwanag sa mukha nito, malinaw na nakita niya ang madilim na mukha nito. Galit na galit ito. Kitang-kita niya ang paggagalawan ng panga nito. Pero sandali lamang yon, agad na naglaho iyon nang magkasalubong ang kanilang mata. Fernan, nagkalat sila. Kumunot ang noon nito. Nagkalat ang mga katulad mo. Hindi ka pala nag-iisa. Marami pa pala bukod sa iyong manloloko sa mundo. Sumama ang timpla ng mukha ng binata. Ikaw, si Almaro, pareho lang pala kayong dalawa. Mga manloloko kayo. Mga sinungaling. Nang maipasok ni Fernan si Harleen sa loob ng sasakyan, ay agad na nag-utos siya kay Raul na paandarin ito paalis sa lugar. Naramdaman ang pag-ikot ng matipunong braso ng binata sa bewang niya para alalayan siya. Tumayo siya, pero agad din na napaupo ng mauntog ang ulo niya. Ouch! Lalo siyang nahilo dahil sa sakit. Just sit, Harleen. Lalo ka mahihilo kung maglilikot ka pa. Nanigas sa kinauupuan si Fernan nang umupo sa kandungan niya si Harleen. Pero gusto ko maupo dito. Nahihilo kasi ako dun. Mas gusto ko dito. Yumakap ang dalaga sa leeg niya. Maya-maya ay sinandal nito ang mukha sa dibdib niya. Shit! Bumigat ang paghinga ni Fernan nang maramdaman ang paglalaro ng daliri ni Harleen sa batok niya. Sobra ang pagpipigil na ginagawa niya noon sa tuwing makikita ito. Ngunit ngayon na magkadikit ang kanilang katawan, natutuliro siya at hindi alam kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang sarili niya. Sinubukan niyang alisin ang kamay ni Harleen sa batok niya. Kung hindi niya ito gagawin, baka tuluyan na mapigtas ang pagtitimpi niya at hindi pwede na mangyari yon dahil ayaw niyang isipin na sinasamantala niya ang kalasingan nito ngayon. Ngunit maski ang sarili niya ay hindi kayang gumamit ng puwersa para alisin ang kamay nito sa batok niya. Because deep inside him, he likes what she's doing. Mahina siyang napamura nang tumingala ang dalaga na namumungay ang mata. Fernan, you have a boner now. I can feel it. Who could remain unaffected if the woman you love were sitting on your lap right now? Mukhang kailangan niya ng libu-libong pagtitimpi na wag itong sunggaban. Sinapo ni Harleen ang ulo nang magising siya. Parang binibiyak to sa sakit. Yumakap siya sa una niya. Teka, bakit ang tigas yata nito? Nanlaki ang mata niya nang ma-realize na hindi una ng yakap niya, kundi si Fernan. Ouch! Hey! Stop it! Daing nito nang paghampasin niya ng unan sa muka. Stop it? Anong ginagawa mo sa room ko? Peste ka? Manyakes? Natigil lamang siya sa paghampas sa mukha nito nang mapansin na nangingitim ang ilalim ng mga mata nito. Bigla ay naalala niya ang nangyari kagabi. Fernan, dito ka lang sa tabi ko ha. Huwag kang aalis. Fernan, gusto mo tayo na lang ulit? Fernan, ang tigas ng abs mo. Fernan, ang gwapo mo talaga. Fernan, kiss mo nga ako. Nangihilakbot na tumayo si Harleen at napalayo dito. Napasabunot siya sa buhok. No! Hindi ko sinabi ang mga yun kagabi. Sigurado ko na imagination ko lang yun. Nang magtangka itong lumapit sa kanya ay pinanlakihan niya ito ng mata. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Kaya ako nandito kasi sinamantala mo ako. What? Napahilot ito sa sintido. Look, sinubukan kitang iwan sa kwarto pagkatapos kitang bihisan. Bihisan? Halos umusok ang ilong niya sa sinabi nito. Pulang-pula din ang pisngi niya. Sabi na sinamantala mo talaga na lasing ako, no? Really? Sa pagkakatanda ko, ikaw na naman tala sa akin. Look at me, mukha ba akong nakatulog? Pinapalabas ba nito na siya pang nanamantala? Fernan, gusto mo bang makipagtalik sa akin? Wah? Hindi! Hinawakan niya ang mukha sa sobrang hiya. Gusto niyang itanggi na sinabi niya yun kagabi, pero malinaw na naalala niya ang ginawa niya. My God! Pinatungan pa niya ito para akitin at… No! Nagmamadali na kinuha niya ang bag. Look, hindi kita binihisan dahil pinagsamantalahan kita. Sumuka ka kaya pinalitan kita ng damit. Actually, kung nagpadala ako sa pangaakit mo, baka nga. Hindi niya ito pinansin,
Kung papansinin niya ito ay baka hindi na siya makaharap dito sa sobrang hiya. Tama ang sinabi nito. Siya nga ang walang ginawa kagabi kundi ang akitin nito at kulitin. Where are you going? Alis ka ng ganyan ang suot? Nang mapatingin siya sa suot niya, ay lalo siyang nalula. Red night tie? Wow, don't look at me like that, baby. Binili ko talaga yung para sa'yo. Hindi yan para sa ibang babae. Actually, marami kong pinamili para sa'yo. Hindi lang kita nadatnan kagabi. Paliwanag nito nang makita ang nagdududo niyang tingin. Bakit nagpapaliwanag ka? Hindi mo kailangan magpaliwanag, okay? Wala akong pakialam kahit kanino pa to. Saka, bakit sa dinami-dami ng pwedeng ipalit? Bakit ito pa? Halos makita na ang katawan niya sa nipis nito. Ikaw ang pumili niya kagabi, baby. Ang sabi mo, gusto mo mas maging sexy sa paningin ko. Kaya sinunod ko lang gusto mo. Shut up! Kung hindi ako mismo ang tatahin ng bibig mo. Sobra-sobra na ang kahihiyan na tinamu niya ngayong araw. My God! Sa kabila ng pagtawag nito, ay hindi niya ito pinakinggan. Kailangan niya makabalik sa kwarto niya. Nanlaki ang mata niya nang makita ang mga tauhan ng lolo niya na nakaabang sa labas ng kwarto niya. Anong ginagawa ng mga ito dito? Pinapasundan ba siya ng lolo niya? Nagmamadali na sinara niya ang pinto. Sigurado na nakarating sa lolo niyang sitwasyon niya ngayon kapag nakita siya ng mga ito. Napasinghap siya ng pagpilit niyang pabalik ay nasa harapan na niya si Fernan. Hindi lang basta nasa harapan. Napakalapit nito kaya halos magkandaduling ang kanyang mata sa pagtingin sa gwapo nitong muka. See? This is the reason why you need to stay here. Kagabi pa sila nariyan. Mabuti na lang at hindi nila nakita na dinala kita dito sa pad ko. Ngumisi ito habang nakayuko sa kanya. Ano na lang kaya ang iisipin ng lolo mo kapag nalaman niya na ang apo niya ay inakit ang isang Crawford? Pinaningkitan niya ito ng mata. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong inaalala sa mga sinasabi mo. Kaya hindi ko alam kung talaga ba na ginawa kong mga sinabi mo. Saka pwede ba? Huwag kang umasta na hindi gusto na narito ko ngayon. Baka kaya nga dinala mo ako dito kasi may plano ka talaga na pagsamantalahan ako. Hinding-hindi siya aamin na naalala niya ang mga ginawa kagabi. Over her dead body. Fernan laughed when he saw her face flush as she denied what she did. Her beauty was even more striking with her blushing cheeks. He swallowed hard as his gaze fell upon her rosy lips. Muling napamura ang binata ng kagati ni Harley ng ibabang parte ng labi. Iniwas niyang tingin at tumalikod. Baka hindi siya makapagpigil. Shit! Mura ni Harley nang tumunog ng malakas ang tiyan niya. Marami ba siyang nasuka? Pakiramdam niya kasi ay walang laman ang tiyan niya kaya gutom na gutom siya. Come, kumain ka muna bago ka magalit. Tumingin siya sa kamay niya na hawak ni Fernan. Kanina ang dami niyang energy para magalit. Pero ngayon na hawak nito ang kamay niya, parang wala siyang lakas para bawiin ang kamay niya mula dito. Para siyang bata na sumunod. Pagdating nila sa kusina, pinaghila siya ng binata para maupo. Nakita niya na may iniinit ito. Mukhang nakapagluto na ito kanina bago pa siya magising. Nanubig ang loob ng bibig niya nang maghain ito ng bulalo. Mukhang tama nga siya. Nagluto na ito bago pa man siya magising. Salamat. Tipid na sabi niya. Hindi naman ganito kakapal ang mukha niya para hindi magpasalamat. Pero paano siya makakakain ng maayos nito kung nakalumbaba itong nakatingin sa kanya? Ano kaya ang mangyayari kapag nakaharap ni Harley ng kanyang lolo? Sabihin niya kaya sa abuelo ang ginawang pagtataksil sa kanya ni Almaro? At dahil sa mga nangyari, muli kaya ay lumambot ang puso ni Harleen para kay Fernan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.